Sa likod ng madilim na kagubatan ng Albania, dito nagtagpo ang kapalaran ng mga taong magkakaiba ang lahi, ngunit nagkakaisa sa pag-ibig at paghihirap. Ama! Laura! Bakit ako pinabayaan at tadana sa lugar na ito na pagdurusa? Sino ang tumatangis sa gubat na ito? Hindi kita kilala pero hindi kita hayaang mamatay. Isang muro ang nagligtas sa akin. Kaaway masiligmaan pero pareho tayong tao sa harap ng dalamhati. Sa gitna ng gubat, nagsimula ang pagkakaibigang isinilang sa awa at pag-unawa. Sambuetre, anak ko. Isa pulis ka. Minalito, mabuti na lang dumating ka at pinagtanggol mga aking anak. Salamat. Pinangagala kong natulungan ko kayo, prinsesa. Walang anuman. Makalipas ng ilang taon, Kailangan ko pumunta sa Pinas, anak ko. Gusto ko lang nandito ka sa aming piling. Kailangan niyang mag-aral at bukod pa rito, manatili tayo sa piling na Athena sa pamagitan ng pagdala ng liham. Oo nga, kaya ito nga kayo mag-aalala na eh. sa Atenas, natutunan ni Florante ang dunong, natutunan galing sa kanyang butihing guro na si Antenor, at iba't iba pang paksa na siya ay tinuruan. Maligayang pagdating dito sa Atenas, Florante. Ako po si Antenor, ang magiging guro mo. Maraming salamat, guro. Marami kang matutulong dito. Magtiwala ka sa akin. Nakaraan ang 6 na taon ng kanyang pananatili sa Atenas, naging maayos ito ni Florante. Siya ang nauna ng kanilang klase. Ngunit, mayroon siyang kaklase na naiinggit sa kanya dahil nalamangan niya daw ito. Si Adolfo, taga-Albania. Isang araw, itinipon ni Antenor ang kanyang mga estudyante sa isang dula-dulaan. Si Florante at si Adolfo ang unang magsidula. Sa kang mga agaw, data lang napasayos, dapat na mamatay! Ingat ka, Florante! Adolfo, isa lang itong padula. Anong napasaisip mo? Tangkahin mong patayin si Florante. Dahil dito, pabalikin kita sa Albania. Nais ito mabuhay ng payapa. Makalipas ang 1 taon, nakatanggap ng liham si Florante na dumurog sa kanyang puso. Para sa iyo, Florante, galing sa iyong ama. Maraming salamat. Siya ay nakatanggap ng liham na nagsasaad na wala na ang kanyang ina. Inay! Dahil dito, umuwi si Florante ng Albania. Florante, mag-ingat ka. Lalo na kay Adolfo. Minandro, mas mabuti pang samahan mo si Florante. Sige, guro. Maraming salamat. Umuwi na si Florante sa Albania kasama si Minandro. Nakatanggap si Doque Briseo ng liham sa hari ng Albania, si Haring Lencio. Magandang umaga, mahal na hari. Ito nga pala ang aking anak na si Florante at ang kanyang matalik na kaibigan na si Minandro. Minata sa aking panaginip. Ikaw ang papalit sa mundo. Oo, malari, karapat-dapat lang ni Florante ang maging bagong hari ng Albania. Dahil sa kanyang katalinuhan, pagdala ng hukbo, mental man o pisikal. Aba, maayos naman. Ate ka dito, Laura, aking anak. Ako nga pala si Florante. Sige, din muna kami. Marami pa kami kasi. Ganda naman. Ikaw. Ang iyong kasuotan. Salamat po. Halika, Hindi maalis ni Florante si Laura sa kanyang isipan, tila siya ay nahulog na sa kagandahan at kabutihan ng dalaga.
Ngunit si Florante ay nahihirapan pang ibigin sa Lara sapagkat marami itong manliligaw. Kasabay nito, meron ding tungkulin si Florante na dapat niyang mapagtagumpayan. Bukas na digmaan Florante. Maraming salamat sa iyong paalala, mahal na hari. Sa digmaan laban sa Turkiya ng mabagsik na general na si Miramolin, pinatunayan ni Florante ang kanyang katapangan. Kailanman hindi ako mananalo sa iyo, Kristiyano. Dahil sa kagalingan ni Florante, nanalo ang hukbo ng Albania sa hukbo ng Turkiya. Sa kanilang maikling selebrasyon, dumating ang pangkat ng Persya na pinangunahan ni General Osmalik. Salakay ng Albania! Sunod-sunod ang mga haring umatake sa Albania. Gayunpaman, tanging kabiguan lang nila ang natamo sa kamay ni Florante. Pagkatapos ng digmaan, ipinatawag si Florante ni Haring Lencio. Nakakapagtaka naman. Bitawan niyo ako, di niyo ba ako nagkilala? Anong nangyayari dito? Kinalulungkot kong sabihin na sinakop na ni Conde Adolfo at Conde Sileno ang Albania. Wala niyo ako dito! Kawa-awang Florante, walang kamalay-malay. Manahimik ka! Pinugutan ko na sila ng ulo! Labis na kalungkutan ang nadarama ni Florante nang nalaman niyang wala na ang kanyang ama at ang mahal na hari. Ipinakawalan na siya ng mga sundalo at dinala sa kagubatan kung saan maraming mga leon. Meron akong minamalang sa Freda, ngunit ang aking ama ay tinutukbuhan din siya. Maging anak man ng sultan ay biktima rin ng kanyang kalupitan. Sige. Florida, sumama ka sa akin. Bitawan ako! Hindi! Ayoko! Kung hindi ka sasama, ang buhay ni Aladdin ay mga nganib. Ano bang nasa utak mo? Bakit gusto mong mapahamak ang anak? Basta, sumama ka na lang para walang masamang mangyari sa iyo. Sige, sasama ko sa'yo basta hindi mo lang sasaktan ang aking minamahal. Aladdin. Wala ko, magpapakot-stress eh. Kamatayan. Tan, gumawa ka ng paraan kung hindi makakatay yung anak. Sige, sa isang kondisyon, dapat magpakasal ka sa akin. Ikaw ba niya ko na ng malay? Gusto mo ba mabuhay? Ikaw, gusto mo ba siya mabuhay? Siyempre naman. Ako mabuhay kung ganito ka man sa akin. Bitawan mo ko. Aladdin! Aladdin, nasaan ka? Hoy, bitawan mo ko! Ayun lang, magiging akin ka na! Naging eto lang! Bawal mo talaga. Salamat, Freda. Kung hindi dahil sa iyo, may tinisan ang bala sa akin. Walang anuman, kamatayan lang ang dapat sa kanya. Pagkatapos nito, nagkita sina Florante, Laura, Florida at Aladdin. Ikinasal si Florante at Lara at bilang isang ganap na nahari, inasbasa ni Florante si Aladdin at Florida sa kanilang pagtulong ng mag-asawa. Sa kabila ng digmaan at pagtataksil, nagwagi ang pag-ibig, katotohanan at pagkakaibigan.